الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaAllah ay pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa fiqh. InsyaAllah ta'ala ay dito tayo tatalakay natin al-ahkam allati tata'allaqu bil masbuq. Ito yung mga bagay, yung ahkam, mga batas, mga alituntunin na napapaloob o kaya mayroong kaugnayan sa mga masbuq. Yung mga masbuq, sila yung mga tao, mga musalli na late sila. Ibig sabihin nun, hindi nila naabutan yung takbiratul ihram ng imam. Okay? Yung takbiratul ihram, ito yung unang takbir at kasama sa mga rukun. Okay? Sila yung mga tinutukoy dito. Ibig sabihin sila yung mga na-late, na huli, hindi nila naabutan yung imam sa takbiratul ihram. Okay? So الصحيح من قول العلماء أن المسبوق لا يدرك الصلاة الجماعة إلا بإدراك الركعة. So sabi dito ng muallif ng kitab, yung author ng kitab na ito, sabi niya, ang sahih sabi niya, yung tama sabi niya, yung authentic sabi niya na mula sa mga sinabi ng mga ulama, okay, ang masbuk sabi niya ay la yudriku salat al-jama'a illa biidraki raka'a. Ibig sabihin, hindi niya maabutan yung jama'a unless maabutan niya yung raka'a. Okay. فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة. So kapag nahuli siya, sabi niya na kahit isang raka'a, hindi niya naabutan yung jama'a. Okay? Pero sabi niya ay kailangan mong pumasok, halimbawa, pumasok kapag, ibig sabihin kailangan mag-join doon habang sila nagsasala, kahit hindi mo na naabutan yung huling raka'a. Ibig sabihin hindi mo na naabutan yung pagruko ng imam sa last raka'a. Okay? So inshallah, maibigyan natin yung tafsir. Walahu biniyatihi ajrul jama'a. Pero sabi niya, magkakaroon pa rin siya ng gantimpala. Halimbawa, sabihin natin 3 raka'a. Ngayon, sa ikatlong raka'a, nakapagrukuan na yung imam. Tapos ikaw na late ka. Naabutan mo na sila sa sujud. At ikaw, ang niya mo ay sasama ka sa kanila ng salatul jama'a. Kapag hindi mo naabutan, sabi ng muallif ng kitab, ay gantimpala ka rin na katulad ng salatul jama'a. Kasi, di ba, ang tayo, gagantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, it depends on our intention. Okay? So, kung yun ang intention natin sa salatul jama'a, insyaAllah, ibibigyan tayo ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, una-una dito, mahalagang bagay, mga kapatid, وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح. So, ang kondisyon para maabutan mo ang isang raka'a o ang raka'a, kailangan maabutan mo ang pagruku' ng imam. Okay? Ibig sabihin yun, pumasok ka sa masjid, okay? Then yung imam ay nagruku' na. Tapos naabutan mo yung imam, di ba? Naabutan mo siya at ikaw ay nakapagruku' din. At yung pagruku' mo na yun ay talagang habang nagruku' pa rin yung, ibig sabihin hindi kayo nagkasalitan. Okay? Hindi ibig sabihin yung halimbawa pagruku' mo ganyan, sakto rin na umangat na yung imam. So kailangan yung pagruku' mo ay nakaruku' pa rin yung imam. Pero kung kayo ay nagkasalitan na, hindi na yun counted. Ibig sabihin hindi mo naabutan yung raka'a na yun. Okay? So ano ang dapat gawin? Kailangan mo palitan ng isang raka'a. Kasi hindi mo naabutan yung raka'a na yun. Okay? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-raka'a. Sabi niya, sino man sabi niya naabutan niya ang ruku' ay tunay na naabutan niya ang raka'a. Okay? Rawahu Abu Dawud wa lima fi as-sahih. Okay, gayon din وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. Okay? من حديث أبي بكر sabi niya, وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة فدل على اجتزاء بها. So yun, katulad din ang nangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يرقع معه بتكبيرة ثانية. هذا هو الأفضل فإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزاء. So kailangan kapag papasok tayo, sabi niya sa
ang imam ay nakaruko sa siya, فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما. So kailangan natin magtakbir ng takbiratul ihram. Hindi yung mag-direct na tayo magruko kapag nakita natin imam na nagruko. Kabilang sa mga akhta ash-sha'i', yung kabilang sa mga kamalian na laganap, yung ginagawa ng ibang mga masbuk, kapag nakita na nila yung imam na nagruko, magtatakbir lang sila ng isang takbir at magsusujud na sila. Wahada khata. Bagkos magkaiba yung takbir al-ihram at takbir sa ruku'. Ibig sabihin ng unang takbir mo yung takbir al-ihram. Allahu Akbar, at ikaw ay tatakbir Allahu Akbar para sa ruku'. Ang ginagawa ng iba isang takbir lang. Allahu Akbar tapos mag-ruku' sila. Hindi yun. Mali yun. Kailangan dalawa. Takbir al-ihram at takbir para sa pagruku'. Okay, tandaan niyo yan. Maraming mga nagkakamali dahil sa pagmamadali nila na abutan yung ruku'an ay yung imam na nakaruku'. Kung hindi man abutan, walang problema. At least nagawa mo kung ano yung dapat gawin. Okay? Karamihan hindi alam yung bagay na ito. Kaya, intabiho. Okay? Kaya ingatan ninyo. Okay, kabilang din sa mga bagay na mahalaga sa masbuk, wa idha wajada al-masbuk al-imam ala ay halin min as-salah, dakhala ma'ahu li hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu ghayrahu. So sabi niya, kapag ikaw ay nalate, sabi niya, masbuk ka, sabi niya, kahit na sa anong position na yung imam, kailangan mong pumasok. Halimbawa, kasi yung ilan sa atin, halimbawa nakasujud ng imam, o nakaupo ng sabay na sajadatain sa pagitan ng dalawang sujud, inihintay na lang nila na tumayo ulit yung imam. Bagkos, mali iyon. Kailangan kung naabutan mo yung imam na magsusujud na tapos na siya ng ruku', ikaw ay magtakbiratul ihram ka at magsujud ka. Hindi yung ihintayin mo yung imam na matapos sa rak'a na yun bago ka papasok. Sabi niya, wala na rin, hindi ko na rin naabutan. Sabi niya, yung isang rak'a na yun, sabi niya, bakit? Mag-effort ba ako? Hindi ganun. Because ang utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung anong kalagayan ng imam, pumasok ka sa salat. Okay? Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Abu Hurairah at iba pang mga narrator ng hadith, "Idza ji'tum ila as-salah wa nahnu sujudun, idza ji'tum ila as-salah wa nahnu sujudun, fasjudu wa la ta'adduha shay'a." So, okay, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung idza ji'tum ila as-salah, kapag dumating kayo, sabi niya sa salah, ibig sabihin ng salah kayo, wa nahnu sujud. Okay? Sujudun. Ibig sabihin tayo, tayo sabi niya ay nakasujud, fasjudu, magsujud din kayo. Okay? Huwag nyo lang hintayin na magtayo pa yung imam. Pero kasi mayroong mga instances na nagtatahiya yung imam. Okay, ngayon, kasi marami kayo jama'a kayo. Halimbawa, mayroong mga nalitatlo, dalawa kayo. Ngayon, baka mayroong magtanong, okay ba yun na hintayin namin kung tingnan namin baka last na ba yun o kaya ikalawang rak'a. So tingnan mo, kung marami kayo, hintayin nyo muna, tingnan nyo muna kung pang last na ba yun. Kasi minsan, alam din natin, depende minsan sa pag-upo, di ba? Iftirash, pati yung tawarruk, kung nagtawarruk ng imam, ibig sabihin yun, alaman na yung lisa sa palatandaan na yun ay last rak'a na. Okay? So magtayo na lang kayo na jama'a din kayo. Inshallah. Kabilang din sa mga bagay na mahalaga sa usaping masbuk, mga kapatid, فإذا سلم الإمام التسليم الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل تسليمه. Ito marami rin sa mga nagsasala na gagawa nilang mali. Ito, kapag sabi niya nagsalam na yung imam, na taslimat al-thaniya, sa ikalawang taslim, ikalawang salam, ibig sabihin, nakalingon na siya ng pagsalam niya ganyan. Okay? Qama al-masbuq liya'ti bima fatahu min as-salat. Bago pa lang siya tatayo at itayo niya kung ano yung kulang niya. Diba? Nalate siya ng dalawang rak'a, itatayo niya. Isa, tatayo niya yun. Wala yaqumu qabla at-taslimat al-thaniya. At huwag tatayo. Sabi niya, before pa magtaslim, magsalam imam sa ikalawa. Kasi yung iba, hindi pa narinig yung ikalawang, Assalamualaikum warahmatullah. Una pa lang, magtatayo na agad. Yung masbuk, karamihan ganito, nagmamadali.
Bagkus ang dapat gawin ng isang masbuk, hintayin niya muna matapos yung imam na magsalam ng taslimat al-thaniya, ikalawang taslim, bago siya tatayo. Yung iba, kasalukuyan pa lang nagsasalam ng ikalawang salam, tumatayo na. La. Bagkus hintayin mo munang matapos yung imam sa ikalawang taslim bago tayo tatayo. Di ba? Marami tayo nakikita ganito sa mga nagsasala. Marami sa mga nagsasala na ganito yung ginagawa nila. Hindi ko alam, magmamadali ba sila o hindi nila alam. Di ba? Kaya tayo, alhamdulillah, nalaman natin kaya, i-apply natin. At kung meron tayo nakita na kaya natin payuhan, sabihan natin sila na hindi yan turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan turo ng mga imam natin, mga scholar natin. Okay? So, kapag merong, aliba, kung ilan yung rak'ah ating naiwan, yun yung itatayo natin. Okay? Itatayo natin yun. Diba, dalawa, kailangan natin magtayo ng dalawang rak'ah. Dito sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma fatakum fa'atimmu." Kung ano man yung nakaligtaan na lumipas sa inyo, ibig sabihin, hindi niya napagsalahan, sabi niya rak'ah, fa'atimmu, ibig sabihin, kompletohin niyo, sabi niya, yung nagkulang sa inyo. Okay? Ngayon, dito naman sa patungkol sa sala ng jahriya at pati sa sirriya. Ngayon, sabi niya, wa idha kana salatu, kapag sabi niya ang sala jahriya, ibig sabihin ng jahriya, yung pinapalakas yung boses ng imam paghabang nagsasala. Okay? Wajaba 'ala al-ma'mum an yastami'a li qira'ati al-imam. Wala yajuzu lahu an yaqra wa imamuhu yaqra. So sabi niya, kailangan, sabi niya, obligado sa ma'mum. Sining ma'mum? Sila yung mga sa likod, sumusunod sa imam. Kailangan, sabi niya, makinig sila sa pagbabasa ng imam. Wala yajuz. Hindi maaari, sabi niya, na siya ay magbasa na yung imam ay nagbabasa. Ibig sabihin, sasabayan niya yung imam sa pagbabasa ng imam at pagbabasa siya. Halimbawa, nagbabasa ng Fatiha ng imam, basa rin siya Fatiha. Hindi yon pwede. Okay? La surat al-Fatiha. Wala ghayraha. Hindi pwedeng sabay ka ng Fatiha, gayon din yung iba pang mga surah. Okay? Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, kapag binabasa ang Quran, ay makinig kayo, sabi niya, wa ansitu, at manahimik kayo, la'allakum turhamun, sabi ng Allah, upang sa ganon, kayo ay kaawaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? فَلَوْ أَنَّ الْقِرَاءَةَ تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ لَمَا أُمِرَ بِتَرْكِهَا لِسُنَّةِ الْإِسْتِمَاعِ. So sabi niya, kung wajib, sabi niya, ang qira'a sa ma'mum, ay dapat lama umira bitarki lisunnati al-istima'. Okay? Dahil sabi niya, ang pagbabasa, sabi niya, ng ma'mum ay magiging dahilan yun lang ikakaabala niya. Ibig sabihin, hindi niya naman pakinggan yung imam habang nagbabasa.